Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, of course, ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonamagos PH. Ayan, my name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Pisces, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Disyembre 2025. Ayan, paalala lang Pisces, at sa lahat po ng mga zodiac signs na, ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaresonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements for the year 2025, December 2025. Pisces, you have the Fool card, new beginnings. Next, you have the Four of Cups. You have the Lovers, and you have the King of Wands. Alright, Pisces. Ngayon naman, kukuha ko ng isang Oracle card para makikita natin kung anong main energy nyo this month. For Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Main energy for the year, for December 2025. Pisces. Pisces, you have never-ending story. Okay. Mamaya explain ko yan mas detalyado. Now, ano naman ang animal spirit ang gumagabay sa ating Pisces sa buwan ng Disyembre 2025? Pisces, December 2025, your animal spirit is the guardian bear. Power, inner strength, healing. Ooh, go travel, discover the beauty of nature. You need to connect you to the power of the earth. Alright, mamaya explain ko yun ng mas detalyado. Now, para naman sa inyong love and romance, love and relationships, Pisces, ano ang kapalaran, winsay at gabay for our Pisces regarding sa love and relationships? Pisces, you have individuality. Be wary of possessive partners. Maintain your individuality. Alright, mami-explain ko yan. Now, for your, sorry sa aso ko, for your money and career, Pisces, ano ang mensahe, kapalaran, mensahe at gabay for your money and career this month, December 2025? Pisces, you have underworld. Okay, mami explain ko yan. Alright, Pisces, umpisahan na po natin. Alright, Pisces, let's start with your main energy this month. You have the never-ending story. Ayan. Okay, so sana makita niyo yung cards. Alright. Okay, so Pisces, ang energy mo ngayong buwan ng Disyembre ay 2025 ay parang napakahalagang turning point. Ay isang cycle na matagal mo nang inuulit ang matatapos na, pero ikaw ang kailangang pumili na tapusin ito. Kailangan nasa sayo ang desisyon na tapusin na. Okay, so main energy, ayan, a new chapter begins if you let it. Kumbaga, nasa sa inyo kung if you let it happen, may new chapter na mangyayari. Okay, now you have the Fool.
Now, with the full card, ito yung sinasabi ko na pinaka-dominating vibration mo this month. Fresh start. Ang dala ng full card energy. Bagong landas. Ayan. May Sagittarius season plus Capricorn energy na papasok dito. Ibig sabihin, oras na para iwan ang mga pag-aanilangan, Pisces. Pero may catch dito. Kailangan mo ring iwan yung mga lumang emotional patterns. Okay? Saan nyo man ito ma-apply? Sa negosyo, sa mga desisyon nyo sa kaperahan, negosyo, trabaho, love life. Okay? Desisyon nyo sa buong buhay ninyo. Now, with the Four of Cups plus never-ending story, okay, ito naman ang pinakamalakas na mensahe para sa'yo. This is a Leo cycle. A cycle na paulit-ulit. Okay? Pagod ka na. Pero, for some of you, Pisces, hindi mo pa rin mabitaw-bitawan. Whether ito ay sa love life, love situation, trabaho, old self-doubt, fear of rejection, fear of failure, baka hindi mag-work, ayan, or there's something about takot kang gawin, takot kang bitawan. Ikaw mismo kasi ang nag-hold sa sarili mo na i-let go. So, sinasabi sa iyo ng universe, Pisces, hindi mo deserve ang dissatisfaction. Ngunit, hindi ka naman din uusad kung tinitignan mo pa rin ang mga nawala kesa sa mga, kung doon ka magpo-focus, kesa doon. Kasi may paparating eh. Look at this. This angel is trying to offer you or give you a blessing. This could be a blessing na hindi mo mapapansin. Kaya, for some of you, and never-ending story dito, this is the energy kung saan feeling mo, paulit-ulit ang nangyari sa buhay mo sa love life. Laging paulit-ulit ang sitwasyon sa buhay. Kasi, for some of you, mas pinipili ninyong doon mag-i-focus ang energy. Doon ninyo i-focus. Right? Hindi nyo mabitaw-bitawan sa inyong mindset. And may opportunity na ibinibigay sa'yo. Emotional fulfillment. It could be emotional fulfillment. It could be a new direction in your life. It could be a new chapter. Okay? Bagong trabaho, bagong offer, bagong chance na umunlad. Pero para bang hindi mo ito napapansin dahil sa bigat ng lumang kwento mo, bigat na nararamdaman mo, doon ka nakafocus sa negative. Okay, punta tayo sa the Lovers. Now with the Lovers, may major decision time ito eh. Major decision time ito. So, sa buwan ng Disyembre, some of you Pisces darating sa isang sitwasyon kung saan kailangan ninyong mag-decide big time. It could also be a life path decision, heart decision, love, related sa love. Could also be related sa alignment decision. So, this could be related sa career, related sa money, opportunity na magkapera para sa alignment mo. Hindi na pwede dito yung energy na bahala na. Hindi na pwede yung tignan ko na lang. Ngayong Disyembre, kailangan mong pumili. You have to decide. You have to have that autonomy. What is autonomy? The power to decide coming from your own. Hindi dahil nag-aanilangan ka. At ang pagpili mo ang magpapabago ng buong 2026 timeline mo. December 2025 is a preparation po yung hinahanda ka, paghahanda, para bang starting mark mo, parang ganun, okay? Now, punta tayo sa King of Wands with a never-ending story. Pisces, ito ang maganda naman. The moment na makapag-decide ka, magiging unstoppable ka. Okay? The moment. So, for those of you, nasa sa inyo ang choice. I'm just laying you out. This is the gabay. This is guidance. Nasa sa inyo pa rin ang decision. Hindi ako pwede ang mag-decide sa inyo. Nasa sa inyo. So, ang maganda dito with the King of Wands energy, the moment na mag-decide ka, magiging unstoppable ka, Pisces. Andyan yung leadership.
direction, courage. So, ito ang pinaka-fiery moment mo this month, which is magsiset ng tone, magsiset ng tema for the year 2026 starting January. Connected kasi isang kembot na lang right? Ang bilis ng araw. Kung napapansin nyo, December, isang pikit lang, bukas January na, Pasko na, New Year na. And energy mo dati, some of you ay wala. Bigla mo naman na ngayon makukuha as soon as you release the old story. So, as soon as you release the never-ending story, paulit-ulit na cycle, paulit-ulit na kamalasan, paulit-ulit na sakit sa relationship, paulit-ulit na problema sa trabaho, paulit-ulit ka nang inaabuso. There's something about paulit-ulit kang nagsasuffer. Ayan, namumblema And, namumblema, andyan yung time. Okay, it's time for you to let go. Alam mo, kung hindi mo yan mabitaw-bitawan, Pisces, wala yung chance. The time here represents your chance. Ang universe na nagsabi, nakapag-decide ka na, TikTok, Pisces, tumatakbo ang oras, kada minuto, wala na. Nakapag-decide ka na ba? Problemado ka dito. Look at that. Some of you, the reason why problemado ka kasi, iba ka, some of you hirap kayo maka-let go. There's something about that. So, Pisces, this month is all about breaking some of the emotional cycle. Some of you, it's emotional. Yung cycle na paulit-ulit. Taking that leap of faith. Kailangan din, para mabitawan mo, magkaroon ka ng lakas ng loob with the Fool to have faith. Lakasan mo ang loob mo na kaya mong mag-umpisa. Kaya mong bitawan, ano man mga dapat mong bitawan, kung ano man kung saan ka man nagsasuffer. And choosing love for yourself and alignment. Love for yourself, mahalin mo sa sarili mo, over fear. Huwag ka magpadala sa takot. And this is you owning your life like a king of wands. Ang king, from the word itself, ano ba ang king? Ano ba dapat ang ini-embody ng king? Hari siya. Siya nang susunod. Lahat ng ang words niya utos. Command niya. Ang king hindi pwedeng maging alipin. Some of you are alipin sa isang cycle na ulit-ulit. It's up to you. So sana matapos ninyo ang never-ending story sa inyong buhay. Mga paulit-ulit na cycle na masakit sa inyo. Nagdadala sa inyo ng sakit, nagbibigay sa inyo ng suffering, something that hurts you. For some of you, meron dito, it could be like, for example, abusive relationship. Hindi talaga mapatitigil ang abusive relationship kung ikaw mismo hindi ka alis. Kung hindi ka alis, paulit-ulitin kang abusuhin. Nasa sa inyo ang choice. Or in a relationship na ikaw naghahabol. So hanggang kailan ka maghahabol? Yan ang tanong. It's a cycle. Something like that. Okay, so punta tayo sa kapalaran mo. Okay, kapalaran mo sa love life, may matagal nang hindi tapos na emosyon, matatapos na. Sana matatapos na. Kung single, may bagong love path na bubukas. Kasi you have the Fool and the Lovers dito. Now, kung in a relationship ka na, Pisces, may malaking desisyon na magbibigay sa'yo ng clarity at progress. Sa money and career, ang King of Wands, this is leadership role. For some of you, mapopromote, may potential. Yung iba sa inyo, may new business direction, makakaisip ng bagong business, magpapatayo. Pero nasa sa inyo kung kaya niyong umpisahan yan. At may bold financial decision. Ano ba yan? May mga malaking desisyon na kakaharapin ninyo pagdating sa inyong kaperahan this month, December. Like for example, bibili pa tayo ng lechon? Practical ba na maghanda ng bongga-bongga sa December? O baka mamaya, paggising natin after New Year, wala na. Maghihinga pause na naman tayo or magkakraming kayo January, February, March. Maybe. Or baka pagbalik pasukan ng mga bata dahil nagbongga-bongga kayo na wala na. There's nothing wrong. Pero alam mo kasi, ikaw lang kasi nakakaalam ng sitwasyon ninyo or baka nag-decide kayo, abruptly kayo nag-decide, maghanda tayo ng sobrang bongga sa pamasko kasi napilitan dahil sa mga anak, sa mga
buong pamilya, and then wala sa plano mo pero nailabas mo, and then January, February, March, dyan na magka-leche-leche na ang mga financial management. Kasi possibly kailangan, no choice, kailangan mong umutang kasi nagastos mo yung perang naipon mo sa Disyembre, na nagastos mo sa panghanda, and then isang bula na wala na, boom, reality bumukas sa'yo, bumukas sa'yo ang realidad. Ito na ang realidad, pasukan na ulit, January 4, o kailan ba, right? Tuition, pambayad, tax, o ano pa man yan, hahabulin ka na naman ang mga gastos. Something like that, right? Some example lang yan. So, may moment dito, some of you naman, Pisces, sasabihin nyo, ayoko na, gusto ko nang baguhin ang life ko. So, sana magawa ninyo. Sana kayo lahat, pero ilan sa inyo makakaya nyo nang gawin, because that's the energy that I'm getting. Now, when it comes to your emotional, spiritual aspect, may deep healing na mangyayari. Deep healing. Kasi marami sa inyo makaka-realize na ayoko na to. Pagod na ako sa paulit-ulit. Paulit-ulit na lang. Walang nangyayari. Paulit-ulit. Utang, paulit-ulit. Bayaran, paulit-ulit. Paulit-ulit na kahirapan. Paulit-ulit na lang ganito ang sitwasyon. There's something about that na ma-realize nyo, it needs to heal. Lalo na siguro sa family. Paulit-ulit na lang ako na ako na naman ang mali, it's time to stop. There's something about that. Okay, and overall, may blessing. Anong blessing dito? Freedom. Magkakaroon ka ng freedom. Magkakaroon ka pa ng new identity. So, marami siguro sa inyo, year 2026, marami makakapansin, nagbago na si Pisces. Iba na personality niya. Hindi na siya kagaya nun, no? What else? May heart alignment pa. Alright, punta tayo sa animal spirit na gumagabay sa ating Pisces. You have the guardian bear. Pisces. Okay, so ngayong buwan ng Disyembre, ang gumagabay sa iyo ay guardian bear. Isang napakalakas na spirit guide na sumisimbolo ng inner strength, emotional healing, pagbangon mula sa matagal na cycle, right? Pagbangon. So, tutulungan ka ngayon ng itong animal spirit mo, guide mo, to have that power. You see the word there? Kita niyo yung word yan? Power. Okay, power. So, tugma siya sa mga mamaya. Okay, so, alam mo, ang mensahe sa'yo ng guardian bear mo ngayon is, you are stronger than the story you're trying to leave behind. Okay? So, sana mag-guess nyo yan. Kumbaga, I feel like marami talaga sa inyo, Pisces, pagod na kayo emotionally. Pagod ka na emotionally. Saan nyo man ma-apply yan? Emotionally sa pamilya, sa relationship mo mismo, sa asawa mo, husband mo, mga kapatid mo, parents mo, kaibigan mo, pagod ka na. Pagod ka nang umitindi, pagod ka nang nagmahal, pagod ka na. And some of you, nalilito ka kung ano ba ang dapat piliin. Some of you, siguro this is a third-party situation. And also, may bagong simula pero may fear of risk. May bagong pintuang magbubukas. May opportunity pero some of you takot kayong sunggaban. Takot kayong i-grab. There's something about takot. Okay? Ang kailangan mo doon tapang. Andito yung King of Wands. So, may tapang ka naman. So, itong animal spirit, Pisces, hindi ito lumilitaw sa buhay ng isang tao kung hindi niya kaya ang bigat ng transformation. Anong transformation? Pagbabago yan. Kaya, lumitaw siya ngayon dahil kaya mo. So, for those of you who are thinking na hindi kaya mo yan. Andyan yung confirmation, Andyan yung bear, andyan yung King of Wands. Okay, so, with the 4 of Cups, Pisces, with the 4 of Cups, there's a healing. May healing na mangyayari sa isang lumang cycle with a never-ending story. Pisces, your guardian spirit animal right now is telling you, Pisces, time na to heal. Time na to heal kung ano man yung mga bigat na dinadala mo for how many years.
Ano man yan, okay? Kayo na ang makaka-resonate. Sa mga ka-resonate po, ano man yan, mga dinadala niyong bigat. Responsibilidad, pain sa relationship, pain sa parents, pain mo sa buong buhay mo, pagkatao mo, mga traumas, mga emotional wounds, mga lahat na. Okay, so Pisces, it's time to heal what you've been carrying for years. So this month, ma-realize mo kung bakit paulit-ulit ang mga ilang patterns. And some of you ma-realize din na yung mga naulit-ulit na patterns na yun, kailangan na talagang i-stop. Kailangan, kasi ma-realize, ayoko na, pagod na ako. That's the energy. And bakit, ma-realize mo din, bakit may mga emotional exhaustion. So dahil na-realize mo yan, dahil magkakaroon ka ng awareness ng ganyan, diyan ka magde-decide na kailangan ko nang baguhin ang buhay ko. Kailangan ko nang magkaroon ng bagong direksyon. Ayoko na dito. Hindi na ako masaya. Hindi na ako umuunlad. And then, bakit parang may kulang kahit may blessing na tumarating? So, marirealize din yan. So, itong animal spirit na gagabay sa'yo this month, this animal spirit will help you. Tutulungan ka na maputol ang mga emotional loop. Okay? At bibigyan ka ng lakas ng loob to choose differently this time. Bibigyan ka ng lakas ng loob na pumili ng ibang direction, ibang plano mo sa buhay. Or there's something about that. Okay? Ayan. So, sabi ng card dito din, may mga paglalakbay, lumabas. So, some of you, I feel like also para din magkaroon ka ng lakas, ng motivation or ma-inspire kayo. Some of you will decide to travel muna. Like, gusto kong pumunta ng Japan, o gusto kong pumunta ng Hong Kong, or maybe some of you, when you decided to travel, like, ito yung magiging eksena, no? Kasi pagod ka na, right? Pagod ka na, na-stress ka na sa anuman mga dinadala mong bigat. Problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa love life, problema, kung ano man yan sa buhay, problema. So, gusto mong magkaroon ng makahinga sa gitman. So, you decided to go travel. And dyan mo madidiscover ang beauty ng buhay mo at when you realize na kung ano yung mga deserve mo. Deserve ko, yung magbibigyan ka ng power to change the direction ng buhay mo. So, I also feel like inuudyukin ka ng spirit animal na ito na mag-ground. You know, when the moment you ground yourself, makapunta ka ng bundok, magkaroon ka ng different perspective mag-iiba ang pananaw mo sa buhay, I tell you. Yeah. For some of you, I think you've already experienced this. Kung kailan, nakapunta lang, nakapasyal lang, nakaakit lang ng Mount Pulag, nag-iba na ang mindset. Talagang, it's true. It's ganun talaga ang spiritual evolvement na mangyayari. Soul development. Nag-i-evolve ka. Diyan nangyayari ang mga evolution. Soul evolution, emotional, physical, lahat na, buong pagkatao mo. So, some of you magbi-beach, some of you akyat ng bundok, some of you pupunta lang ng park, pag-uwi, magbabago ang mindset, magbabago ang pananaw sa buhay. Some of you pupunta ng ibang lugar, siguro, magninay-nilay o uuwi ng probinsya, like taga Manila ka, right? Nasa QC ka or somewhere saan man sa Metro Manila, uuwi ka ng probinsya mo at habang naglalakbay ka, marami kang ma-realize. Doon pa lang sa paglalakbay, doon pa lang pagta-travel, pagsasakay ng bus, 9-hour ride, 10-hour, even sa plane, pag-land mo pa lang, pag-uwi mo pa lang, marami kang ma-realize for how many days and then magbabago. May something na meron ka ma-realize, magbabago ang mindset mo, magbabago ang pananaw mo. Pagbalik mo kung saan ka man nanggaling para bumalik sa work, bumalik sa anuman, there's something about magbabago ang pananaw mo. And this is when
This is when inner power awakens. Diyan mangyayari. Magkakaroon ka, kumbaga, parang binigyan ka ng power ng universe na para ka lang nag-evolve, nag-ibang tao ka na. Nag-ibang tao si Pisces. So, ito na. Magiging in a way, I would say powerful. Mas malakas na ang loob mo ngayong harapin ng mga problema mo, baguhin ang mundo mo. You are now stepping into your identity na gusto mo. Chosen identity ko naman. You become fearless. Fearless. Magkakaroon ka ng I won't say walang takot. Like, matapang ka ng harapin. I just wanna say that. Matapang ka ng harapin, pati tao. And also, you will also gain protection. Magkakaroon ka na din ng inner authority, which is, kumbaga, some of you hindi na matatakot sa anumang pagbabagong mangyayari sa inyo moving forward sa 2026 bagos you'll be excited, you'll be embrace ko na, excited na ako. Maybe mangyayari to around New Year. Siguro pag naputukan kayo noon, in a sense, I wouldn't say maputukan, but yung ba makarinig kayo ng putok ng mga New Year, during New Year, doon ka ma-inspired ka siguro sa fireworks, maano ka siguro sa ambience, sa surroundings, sa energy ng surroundings. Some of you, yan din ang mangyayari. Now, with the lovers, kasama dito, mga decisions sa relationship. Some of you, mabibigyan ng lakas ng loob na, I'm so sorry, yung aso ko, mabibigyan ng lakas ng loob na makapag-decide big decisions sa love life. Mabibigyan ng lakas loob, especially for those of you Pisces who are in a toxic relationship, nasa third party. What else? Nilagay sa third party, nasa relationship na abusive, nasa relationship na hindi na masaya. The bear supports your choosing direction. The bear will support your every decision. Kung ano yung decision na gagawin mo, choose what gives you respect then. And may stability dito and emotional safety bibigyan ka. So this month, Pisces, you will choose strength, not fear. Hindi ka na matatakot. I-embrace mo yung lakas ng loob mo. Mabibigyan ka ng animal spirit na yan Protektado ka ni guardian bear. Have you seen a bear? Of course, you haven't seen a bear in person, but mga movies, right? Bear talaga, maraming takot sa bear. Mama bear, protektado ka. Okay? Now, for those of you who are single, bear energy will help you break. Ayan na. Iputol yung pattern. Break the pattern of attracting emotionally unavailable partners. So, itong kagandahan, especially for those of you Pisces na para bang tutulungan ka ng bear na putulin, i-stop yung pagkakaroon mo ng attraction kung saan lagi ka na-attract sa mga taong emotionally unavailable. Bini-breadcrumbs ka lang, kumbaga ikaw lang yung naghahabol. This time, ma-realize mo na, ba't pa ako maghahabol sa'yo? No, hindi ko nagagawin to ngayon. Kumbaga, maybe this is part of your New Year's resolution, some of you. Okay, so kapalaran, may deep healing na mangyayari. Okay, may mga big decisions na makakapagbago sa iyo moving forward sa year 2026. Some of you magiging confident pagdating sa pera, pagdidesisyon sa pera, sa trabaho, sa career. Ayan, so Pisces, hindi mo kailangan din patunayan sarili mo. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo this time. You will choose yourself this time. Para masasabi mo, piliin ko naman ang sarili ko ngayon. Unahin ko naman ang sarili ko ngayon. Alright, punta tayo sa love life. Pisces. Okay, for your love life, eto na. Individuality. Okay. Pisces, ngayong buwan ng Disyembre, ang energy mo sa pag-ibig ay napakatapang. Ayan na, sinundan pa nito. Alright, earlier you have the guardian bear. So, napakatapang, napaka-transformative. Puno ng malalaking realization, I tell you. So, ito yung buwan kung saan pipiliin mo na ang sarili mo. Hindi yan pagiging selfish, kundi dahil napagod ka na sa pagiging huli.
Napagod ka na talaga. Lagi mong inuuna ang iba, lagi mong iniintindi ang iba. Sobra kang mabait sa mga ibang tao. This is not limited to romance. This is also related sa mga other relationship like friendship, work, relationship mo sa work, sa mga katrabaho mo, relationship sa family. Like for example, alam mo, may mga ibang pagkakataon, maybe some of you sa workplace, ikaw yung inuutusan. Nasa grupo kayo, no? Like say for example, call center agent, or even not just nurse community where you have groups. Maybe ikaw yung of all mga ilang kayong miyembro, ilang kayo grupo sa team, 7, 10. Out of 10, out of 7, ikaw lagi ang pinipili. Uy, bilhan mo nga kami ng lunch. Ikaw na lang bumili ng lunch namin. Uy, pabili ng tubig. Uy, pakuha ng coffee. Uy, parang sa sobrang mong bait, some of you. Hindi ka makahindi. Pero deep in your heart, ako na lang lagi nauutusan. Ako na lang lagi ang para bang ikaw yung naging alipin. Some of you. Hindi lahat makaka-resonate nito, of course. Or maybe sa grupo ng mga OFW. Like, for example, sa loob ng dorm, dorm or room. Ilang kayo sa room, maybe 5 kayo, and then sa 5 na yan, parang, bakit nagtataka ka? Lagi na lang ako. Uy, pabor man, Pisces. Bukas bilhan mo nga. Uy, mag-grocery ka ba bukas, Pisces? Pabili nga rin ako. Uy, Pisces pa utang. Uy, Pisces, pahiram. Lagi na lang, this time, I feel like this time, magkakaroon ka ng empowerment to say no. Magkakaroon ka individuality. Okay, so, let's start with the Four of Cups. You are going to choose yourself this time, Pisces. So, may parte ng puso mo na ngayong buwan, pagod na. Pagod. Hindi satisfied, parang may kulang. So, maaaring nasa isang connection ka pero hindi ka masaya, right? So, excuse me. O kaya, may paparating na bagong love pero hindi mo makita agad dahil some of you are emotionally exhausted. And maaaring nasa isang connection ka pero hindi ka masaya. Again. So, Pisces, yung energy mo right now is, or this month is sensitive. Okay? I mean right now. Very sensitive. But, ngayong buwan ng December, lalabas yung tanong na, masaya pa ba ako? I think you will realize this. And you will do something about this. And yung iba sa inyo kung single, may bagong love path na bubukas with the Fool. Eto. Okay. Sa mga naghahanap dyan or nagtatanong kung may bago bang paparating, yes. With the Fool card, may new love na paparating. New love path na bubukas. Bagong tao, bagong vibe, bagong simula. Pero kailangan mo munang iwan. Kailangan mo munang alisin, tanggalin, putulin ang mga emotional stagnation from the past. Sakayan papasok. The moment you let go, the moment na iputulin mo, the moment you stop leaning sa past, okay, dyan papasok, dyan magbubukas. Na kung may partner ka na, Pisces, the Fool suggests a reset. Reset sa love life mo. So, posibleng may bagong cycle, may bagong dynamic sa relationship ninyo mangyayari, may bagong approach para gumaan ang relasyon. Could also be like, may bagong approach para totally nang mangyari ang reconciliation, pagbabalikan. Okay, now with the Lovers, energy this month brings, again, may major decisions ka na gagawin. Kasi mapapatanong ka, mag-stay pa ba ako or it's time for me to leave na talaga? Magko-commit pa ba ako or maghanap na ako ng bago? Ganon. So, some of you will make a big decisions regarding sa love life. Now, with the King of Wands,
Ma-realize mo dito, Pisces, with this energy na ikaw ang may hawak ng direction sa love life mo this month. Hindi ka powerful, kumbaga, powerful, mararamdaman mo na kaya mo. Mararamdaman mo na powerful ka sa pagdi-decide. Okay, hindi ka na lang maging sunod-sunuran. Papayag easily. I mean, papayag ka kung reasonable, but hindi kagaya before na payag ka na lang na so easily. Have you experienced that kung saan madali makuha ang yes mo? Okay, this time I feel like sa love, hindi madali makuha ang yes mo. There's something about that. Okay, and some of you magiging assertive, magkakaroon ka ng self-respect sa sarili mo. At the same time, magiging confident ka. Okay, now there's a warning. Be wary of possessive partners. Kung may taong controlling, may taong silosa, laging nagdidemand ng oras mo, pinipigilan ka magipag-socialize, nagsiselo sa growth mo, gusto kang i-mold sa gusto nila, the oracle is saying, don't lose yourself sa love. Don't let anyone dim your light. So ngayong Disyembre, sobrang lakas ng energy mo, Pisces, with the Lovers and the King of Wands. Eto the Lovers and the King of Wands, itong dalawang to. Ibig sabihin, may connection na very passionate, pero may possibility of dominance or possessiveness. So yun lang. Alam mo, Pisces madali kang mag-give in, madali kang mag-adjust, madali kang mag-sacrifice. Pero sana marami sa inyo ngayon ma-realize na hindi na pwede ngayon. Ayoko na, pagod na ako. This time, piliin ko lang sarili ko. Ngayon, this time, ako naman. It's all about me. Parang ganun. Alright, so, ayan. Sa mga Pisces who are in a complicated situation, with the Four of Cups, may mga emotional frustration dito. Warning Warning, may mga emotional frustration dito sa December. Why? Complicated relationship Napaka-complicated. Baka yung iba na nasa third party ka, lalo na, baka dun siya pupunta sa kabila kaysa piliin ka. Some of you, kailangan yung pumili. Yung isa ba o itong isa? O dun ba ako? O iwanan ko na to? Or makipagsiksikan pa ba ako sa dalawa? May alam mo nang merong isa. Some of you kayo na ang magpapaubaya. Parang ganon. And also, with the King of Wands, some of you, yung anuman ng mga pipiliin mong direksyon, marami ang hahanga sa'yo, marami ang re-respeto, makukuha na lang respeto mo once you decide, make a powerful move sa may mga complicated relationship ayan. So, Pisces, kung ikaw lang ang ikaw lagi ang nagbibigay, ikaw lang ang nag-a-adjust sa relationship, ikaw lang yung lagi nag-aantay, this December, ma-realize mo na hindi na pwede. Ayoko na. Pagod na ako. So, that is when you will reclaim your power. So, but then love is coming, but you must not lose yourself for it. Okay? Ayan, punta tayo sa kaperahan mo, Pisces. Okay, when it comes to your money and career, ayan, lumabas ang underworld. So, Pisces, ang energy mo sa pera at career ngayong buwan na Disyembre, malalim, intense, transformative. Ibig sabihin, may malaking pagbabago at game-changing din. So, ito yung klase ng buwan kung saan hindi mo makakalimutan dahil may mga malaking shift, malaking pagbabago, malaking pagyanig. Shift is pagyanig sa paraan mo para kumita, magtrabaho, magdesisyon tungkol sa direksyon ng buhay mo. So, excuse me, eto, the underworld, ang main money message dito is, ang pinaka-main na mensahe sa'yo is, kung ano man yung hidden path mo, magiging most profitable. Kasi the underworld card is a very extremely powerful. Ibig sabihin, may nakakubling opportunity. May income stream mula sa hindi mo inaasahang area.
may transformation, may pagbabago sa career mo, sa career identity mo, in fact, and may deep insights na magbabago ng approach mo sa pera. Now, with the Four of Cups, Pisces, ito yung bahagi na hindi ka na inspired, hindi ka na inspired sa current work mo or business setup mo. Parang may kulang. Makikita mo parang may kulang sa kinikita mo. Some of you, meron makakaramdam kayo ng boredom, burnout, or emotional fatigue. Some of you, hindi ka satisfied kahit may pera na pumapasok. So, kumbaga, pakiramdam mo, there's something more for you, pero hindi mo makita-kita kung ano yon. So, the underworld card says, look deeper. The opportunity is not obvious kasi. So, you have to look deeper. Now, with the Fool, Pisces, this is a turning point. Ibig sabihin, there's a new business na mag-uumpisa for some of you. May new money path dito. May bagong landas na magbubukas pagdating sa iyong kaperahan. So, ngayong buwan ng Disyembre, may bagong landas sa career o pera na biglang bubukas. Bagong business idea, bagong niche, bagong sideline, or bagong skill, project, and o biglang opportunity na, yun na nga, hindi mo inaasahan. So, the universe wants you to take that leap of faith. Huwag mo i-reject agad dahil lang bago at hindi familiar. You try it, kumbaga. The Fool kasi is an unconventional money blessing. Okay, tugma ito sa underworld na look for unique approaches to create new streams of income. Ayan. Now, with the Lovers, Pisces, okay, with the Lovers, ito ay, pagdating sa iyong career, okay, this is alignment and choices. So, ngayong buwan, some of you pipili ng bagong direction sa career. May crossroads na darating kung saan talagang kailangan yung pumili, or some of you, mahihirapang pumili. May dalawang opportunity na kailangan mong pagpilian. May partnership, may collaboration, or kontrata na lalapit sa iyo. Pero kailangan align sa puso mo. Hindi ka na magtatrabaho para lang mabuhay. Some of you, pipili ka ng path na magbibigay pa sa iyo ng purpose and at the same time, income, kumbaga. So, the underworld's saying here, deep exploration ang kailangan para ma-reveal sa iyo yung real path to prosperity. Okay, punta tayo sa King of Wands, Pisces. Now, Pisces, this is leadership, this is independence, and big ambition. So, ito yung pinaka-powerful na energy sa reading mo. King of Wands, this is entrepreneurship, business, leadership, bold decision, confidence. This is you expanding your influence as well. And also, this is you stepping into a new level of authority. Kaya kung may business ka or business owner ka, magle-level up ang brand mo. Kung employed ka, may promotion, may leadership, or may special project this month. Kung freelancer ka naman, mas tataas na ang rate at bigger clients mo. Kumbaga, you're stepping into boss era energy. Okay, so, ayan. With the new streams of income through unusual paths, meron kayo makukuha, no? Hindi traditional, hindi common. Ayan. So, example dito could be at investment, secret project. So, ayan. Money and career kapalaran, Pisces. Again, my new stream, income stream, may mga unexpected money from a hidden source. Some of you makaka-experience ng financial recovery through your bold decision. Okay? Ayan, so, advice sa'yo dito, Pisces, huwag kang manatili sa nakasanayan kung hindi ka na masaya. Mag-explore ka ng new skills, new ideas, say yes to the new path na ibinibigay sa'yo. Be open to non-traditional sources of income and follow your intuition. So, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, let me know if naka-resonate po kayo sa reading na ito. Like this video if nagustuhan niyo po. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para next time kung may reading para sa inyo, Pisces, hindi niyo mamimiss. Now, Pisces, wag mo na kayo alis. Magbibigay po ako ng announcement. Magpa-private at tarot reading.
2,500, napaka-detalyado. You'll receive a video like this. Mga ganyan. Marinig nyo po, of course, ang boses ko. Sa private tarot reading, kailangan nyo mag-submit ng mga ipapahula. Now, sa mga interesado po ng isa pang another type of reading, I call it Destiny Path reading. Kung gusto nyo malaman ang kapalaran nyo for about 3 years, year 2026, 2027, and 2028, ayan, may anong blessings na paparating, napaka-detalyado din. Minimum video length is 35 minutes. Maximum siguro, kaya ba 1 hour? Let's see, sa Destiny Path mo, right? For those of you, kung gusto magpabook, ayan, 2,500 pesos din po. For now, may naumpisa na ako, tuwang-tuwa sila. Satisfied sila sa 2,500. Now, for those of you na gusto magpabook, again, message me sa Bonamagos PH. Yung may blue check ang hanapin nyo, ha? Verified ni Meta yon. And what else? Aura reading. Oh, madami ang nagpabook sa aura reading ko. Tuwang-tuwa po, I guarantee you. Kasi, sa aura reading po, ngayon, medyo kamahalan yan. 3,500. Pero hindi kayo I would do my best na hindi kayo talagang masatisfied kayo. Why? Kasi sa aura reading, hindi ko lang babasahin kung anong kulay ng aura ninyo, ilan ang aura ninyo, but, malalaman kasi doon kung ano yung mga balakid mo sa lahat ng aspeto, sa lahat na yan. Lahat ng aspeto. Balakid sa career, balakid sa kaperahan, balakid. Ano ba yung mga balakid? Humaharang. Humaharang sa iyong success. Humaharang sa success sa love, sa lahat ng aspeto. Tatanggalin natin yan. Matatanggal yan through ritual and mga recommended crystals. So sa aura reading yan sa gustong magpabook, ayan, message lang ako sa Facebook page. What else? Akashic Records, complete package. Why complete package? Kasi sa complete package, doon malalaman kung may gifts kayo, anong mga gifts ninyo at pwedeng i-unlock at i-activate. Alright? 5,000 nga lang. Medyo mahal talaga kasi mga gifts kasi yung pinag-uusapan natin doon Mga hidden gifts and talents mo. Gifts means spiritual gifts. Right? Baka pwede kang maging kagaya ni Brody Baldwin. Pwede mong pagkakitaan. Magiging healer ka. Magiging kagaya ko, tarot reader or something else. Ayan. So, for more other services, you can inquire. Pwede kayong mag-inquire sa akin, mag-ask. Punta lang kayo sa Facebook page ko, Bonamagos PA. So, gustong malaman ang Facebook page, paki-comment ako, paki-ask. And I will give you my Facebook link. Okay? Verified ni Meta. Hanapin nyo yung my blue check. Alright? Now, so gusto naman pong bumili ng mga items, crystal bracelet na premium, and pwedeng pangregalo at may kasamang libreng ritual. Ritual, intention, prayer request. Ayan. So, wag muna kayong alis para makita niyo yung mga available items. Pag may gusto kayong bilhin, take a screenshot at i-message niyo po ako. Okay, maraming salamat and I hope to see you again next time. Ingat po kayo. Wag muna kayong aalis, magbabalik po ako.